At what's up mga katunying, magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel. At for today's video nga pala mga katunying ay ito yung second day ng aming company tour. At ayun, so titingnan natin kung saan tayo pupunta. Kagaling lang natin sa kwarto at bababa tayo para kumain. Kaya ayun mga katunying, punta na tayo sa lobby. Dala na natin yung ating mga gamit para hindi na tayo akyat mamaya. Kasi alis din tayo agad pag katapos kumain. Ayan mga katunying, sana samahan niyo po kami. Let's G! At natan pala mga katunying, ang sasakyan natin ay maliit na sasakyan dahil dadalan daw tayo sa tunnel at hindi ndugo yung bus, kaya dito muna tayo. Naglalabir-labir pa ako dyan, ibo-voice over ko naman pala. Ang salita pala natin sa vlog na to mga katunying ay paghaluin natin yung Pangasinan at saka Tagalog. Sa mga hindi nakakaantay, isa po akong purong Pangasinense. Ang kaso nga lang, kapag nagpangasinense ako sa aking vlog, marahil sa malamang ay maraming hindi makakaintindi at may mga nagsasabi sa akin na gamitin ko daw yung lingwahe ko. Ang kaso nga lang mga katunying, kapag ginawa ko yun ay baka hindi na manood yung mga hindi nakakaintindi ng Pangasinense. Kaya naisipan kong paglaukin na lang natin o paghaluin. Sayang nga lang at wala ako sa arapan, hindi ako makakuha ng maayos na video. At habang nasa bahay nga kami, may adalanan kaming adisgrasya ng motor at truck. Naku, man-alwar kayo mga katunying. Agin yung nunutan na mayroong nag-aantay na pamilya sa inyo. At nagpatuloy na nga kami sa aming biyahe. Ang sarap magtamoyang sa may bintana habang pinagmamasdan ang kakiwan. At ito namang si Indonesian ay ginugulo niya yung camera. Matalag lang mangyari sa bilay ko to, kaya susulitin ko lang. Nakakapagod man ang biyahe, pero ganito naman yung tanawin na nakikita mo. Nature lover pa ni Man. Mas lalong masanting to mga katunying sa personal. At hindi ko pa alam kung inor kami pupunta. Basta ako tamang muni-muni lang dito sa gidli ng bintana habang pinagmamasdan ng mayayabong na puno sa may kabundukan ng Taiwan. At ilang sasakyan pala kami, nakakonvoy pala to mga katunying. Bali 5 sasakyan kami ngayon. At kami naman yung pangalawa, dahil nauna na yung isa sa unahan. Kaya tara, enjoy na muna natin ang tanawin mga katanying. Let's go! At ayun na nga, pagkatapos ng mahaba-habang biyahe, tingnan namin ang talagang pakay namin sa bundok na ito. At sa sobrang taas ng bundok na ito, ay dikit na sa ulap. Kaya syempre nagsiupasan ng aking mga kasama. Sa lugar na ito ay medyo ambutil mga katunying. Uy, sana all. Kaya nung nakababa na lahat ay sumunod na ako sa aming tour guide. Tour guide pala namin yung may dilaw na towel sa leeg. Habang sumusunod ako, biglang sumulpot yung mag-asawa sa harapan ko, naka-holding hands pa. Sana all na lang talaga. Kung makikita nyo lang to sa personal mga katunying, talagang sobrang ganda. Medyo maaga pala kaming dumating dito. Hindi ako nagkakamali, mga alas 10 ng umaga yata kasi lang oras din yung biyahe. Kaya sabi nila ay konti pa lang yung tao. Pagkaganda talaga ng lugar na to mga katunying. Presko at sobrang lamig ng hangin. Walang polusyon. Tingnan nyo ba naman yung bundok mga katunying, talaga nakadikit na yung ulap. Kaya ako naman ay sinulit ng pagbibideo para may remembrance pagdating ng panahon. Mga aking mga kasama ay sinusulit din yung pagpipicture. 1,722 meters above sea level nga pala to mga katunying. Ganun nito kataas. Kaya hinayaan ko muna yung mga kasama kong mag-picture-picture. Basta ako tamang video lang para may content. At para ma-share ko din sa inyo kung gaano kaganda dito sa mga pinuntahan namin. Tapos bigla ko naalala na pwede palang pahabaan yung stick. Maraming salamat nga pala kay Kapenyo dahil pinahiram niya sa atin yung stick niya na pwedeng gamitin panungkit ng mangga sa sobrang haba. At ito nga yung kuha ng camera kapag ginamit yung stick. Para na ding drone Kaya kinuhanan ko na yung mga paligid at pati na rin yung aking mga kasama. Dahil minuto lang itatagal namin dito at aalis na ulit kami. Dahil meron pa kaming mga susunod na pupuntahan. Ang ganda nga naman talaga ng view. Inikot ko ng inikot yung camera para makita nyo yung mga nasa paligid namin. At habang iniikot ko yung camera ay meron palang nakapost doon. Yun pala yung manugang at anak ng amo namin. Katuwa lang na nakikisama sila sa aking vlog. Ibang tao kasi kapag naharapan ng camera ay nagtatago. Pero sila ay okay lang. Anong matapos na yung oras namin ay sumakay na kami. Kasama pala natin yung 3 Indonesian sa sasakyan. Tsaka yung anak at manugang ng amo namin. Tapos si Kuya Ril at ako.
Shoutout din kay kuyang driver dahil napakabait niya. Talagang hindi niya din kami pinabayaan. Kaya nang makasakay na kami, kinumusta pa yung mga Indonesian sa likod. Ariste lang kay guys. Uy, Gagi. Pagkatapos ng kulitang iyon ay bumiyahe na kami. Sobrang haba ng biyahe ay nakatulog na ako. Pero nagtutulog-tulugan lang yan. Pero nakatulog lang ako, hindi ko lang na-videoan at inulit ko lang para may pakita sa inyo. Apo na yung Matin George. Pagkatapos nga ng mahabang biyahe ay narating ulit namin tong destinasyon na to. At ang gagawin naman namin ay aakit sa mahabang hagdan. Sige, ilaban nyo ah. Talaga kasta adventure nga rod. Habang pakit kami, tanong nyo talaga yung mga gandang tanawin at kabundukan. Mga mayayabong na puno. Preskong hangin dahil bihira lang ang sasakyan sa lugar na to. Inumpisa na namin ang umakyat. Akyat nga awan pa ng asing ang kunada. Kahit gaano kahirap ang umakyat, ay ilaban mo George. Kung hindi ka akyat, abay may iwan ka sa baba. Kawawa ka naman, di mo makikita yung magandang view sa taas. Tapos mga hingalin ng todo-todo. Ito yung mararating mo sa taas. Merong waiting shed na may dekorasyon. Waiting shed ba tawag dito? Basta makamukain mga katanyan. Basta para siyang kubo na may bubong. Ang kubo nga pala din may bubong. Ako naman sa sobrang mangha sa mga paligid, hindi na nakikita yung video kung maayos ba o hindi. At habang nag-iikot nga ako mga katunying ay meron ako nakita ditong aircraft. Parang drone na malaki mga katunying at nandito pa nga yung battery niya kaya inikot-ikutan ko muna. Siguro masarap magpalipad ng drone dito mga katunying lalo na ganito yung view. At meron din ditong mga kanyon. Mga sinaunang kanyon yata to. At tinitingnan nga ni Kuya Ariel kung pwede pang magamit. Oh, kaninong payong to pakipulot. Ganto kaganda yung view dito mga katunying. Mga mayayabong na puno sa kabundukan. At ewan ko nga din dito sa camera bakit pati itong tuktok ng bubong ay kinunan niya. Ganong stick na nahiram natin kay Kapinyo mga katunying ang ganda ng kuha niya. Pagkalipas nga ng ilang minutong picture-picture ito na at bababa na ulit kami. Pero sa iba na kami bumaba mga katunying. Hindi na doon sa inakyatan namin. Kaya pakita ko muna yung mga kasama ko sa inyo mga katunying. At sa mga puntong to ay ramdam na namin ang init dahil wala kami kadala-dalang tubig. Kaya nagpatuloy na kami sa pagbaba mga katunying para makabalik na kami sa aming sasakyan. Kaya bumaba lang nang bumaba. Syempre nang bumaba pa. At pagkatapos nun, nang bumaba pa rin. Hindi naman kami membro ng sex bomb pero pababa kami ng pababa. Hala, joke yun. Nagkar pala si kuya. At habang pababa kami mga katunyik, nagkukwentuhan yung mga kasama kong Taiwanese. Pero hindi ko maintindihan. Ito na lang ginawa ko. Nagkatopsik muna ako mga katunyik. Mukha kasing totoong kawayan eh. Pero semento pala. Pagkatapos nga ng halos kalahating oras na pagbaba mga katunyik ay narating namin tong spot na to. Para siyang lumang playground. Akala ko ito yung next destination namin mga katunyik. Dadan lang pala kami. Meron kaming nadaan ng court ng football dito mga katunyik. Ulat ako na bigla akong tinawag ni Bea. Inaya pala ako maglaro ng football. Hindi lang kita sa camera pero may sinipa ako dun mga katunying na siya ring sinipa niya din. Maya-maya nga hindi namin namalay na nakarating na pala kami sa aming sasakyan. Ikot lang pala kami mga katunying. Pagkatapos nun bumiyahe na ulit kami. At ito nga't inabutan kami ng malakas na ulan sa daan. Medyo nakakatakot lang mga katunying dahil yung paligid namin dito ay puro bundok. Saglit lang ang naging biyahe namin din mga katunying. At ito na't lipat na kami sa totoo namin sasakyan. Dahil sa mga oras na tayo mag-aalas 6 na din to ng hapon pero maliwanag pa. Kaya nung makasakay kami biyahe na ulit mga katunying. At sa puntong hindi na ako nakapag-record gawa ng nalobat yung camera natin at nag-charge na lang tayo sa bus. At itong biyahe na naman ulit. Pero hindi rin nagtagal mga katunying, nakarating din kami sa aming patutunguhan. Hinatid na ulit kami sa hotel para makapagpahinga para bukas. Dahil bukas na ang day 3 ng ating company tour mga katunying. At pagkatapos ng day 3 bukas mga katunying, babalik na naman tayo sa realidad. Kaya hanggat may oras pa sulitin na natin mga katunying. Bago ko tuloy tapusin ang video na to, ay gusto ko munang pasalamatan lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin mga katunying. Maraming salamat sa inyong lahat mga katunying sa walang sawa niyong suporta. Kaya paano yun mga katunying? Kita-kits bukas dahil magpapahinga na tayo. Maraming salamat ulit sa panonood. Bye bye and God bless.